Isang magandang araw mga ginigiliw na mga kapatid sa pananampalataya. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. At sa araw na ito naway patuloy na datnan kayo ng biyaya ng Diyos na siyang nagpapasagana po sa buhay ng bawat isa sa atin. Atin pong pakinggan ng pagbasa sa banal na kasulatan. Ang ating talata po ay hango sa Romans chapter 8 verse 28. Kabisado po natin ang talatang ito. Dito po ay madalas na nating naririnig, ngunit ngayong araw na ito ay siyang ating pagbubulay-bulayan. Ayon po sa magandang balita Biblia, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa saling English Standard Version ay ganito po ang pagkasulat, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." Pagpalain tayo ng Diyos mula sa talatang ito na siyang ating pagbubulay-bulayan. Tayo po ay manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sa kalakasan at kagalingan ng aming mga lupang katawan. Ipinagpapasalamat po namin ang pagkakataon na kami po ay magkasama-sama sa pagbubulay ng inyong banal na salita sa pamamagitan po ng online streaming. At amin pong panalangin dakilang Diyos na patuloy ng inyong biyaya ang siyang ipagkaloob sa amin. Buksan ang puso at isipan ng bawat isa, siyang maging sisidlan ng inyong mga salita na siyang mag-inspire po sa buhay ng bawat isa sa amin upang kami po ay di mawala ng pag-asa kundi magpatuloy kaming punong-puno ng pag-asa sa diwa ng aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen. Ang talatang ito po na ating pagbubulay-bulayan ay madalas po nating naririnig at madalas na ginagamit na talata upang magbigay ng inspirasyon po sa karamihan. Sa akin pong pagbubulay-bulay ng talatang ito, naisip ko po yung James chapter 1 at gusto ko pong basahin sa inyo ang talatang ito mula sa James chapter 1. Verse 2, ang binabanggit po rito ay, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Naisip ko agad yung salitang trials po sa pagkabasa ko po ng talatang ito at gusto kong i-share sa inyo. Yung word na trials or sa Greek ay pirazo. P-I-E-R-A-Z-O. Yun yung Greek po ng trials. Meron po siyang dalawang meaning. Una ay yung a test that comes without. Yun yung unang meaning po ng trials. A test that comes without. Ano po? Ito po ay pagsubok galing sa labas. A test that comes without. Those are trials. Ano po? Now, ito pong trials na ito pong test that comes without ay meron siyang purpose. Ang purpose po niya ay in order for us to check ourselves and that to check our relationship with God, to check our relationship with other people, and to check our relationship with the creation, of course. Yung pangkalahatan, ano po. Yung pangalawang meaning po ng pirazo or trials ay yung temptation that comes within. Ayan, temptation that comes within. Ito po ay tumutukoy sa kung ano ang nasain ng bawat isa. Ano po? Pangkaraniwan, it tempts us. It tempts the person. Ano po? And so, the tendency is that to go against the will of God. Kuminsan, pinagpapalagay natin ng pandemyang ito ay test that comes without, and that it takes us the opportunity to see our relationship with God and our relationship with other people and our relationship in the whole creation. Sa iba naman, it is becoming a temptation that comes within. Kaya yung iba, they are making the opportunity to profit in the guise of humanitarian welfare. Ano po?
maraming nagsasabi na dahil sa pandemya, marami ang korupsyong nagaganap at iba pa. Alam niyo po, nakakalungkot mang isipin, ang mga bagay na ito ay siguro nagiging parte ng sistema ng mundo, ano po. At gayon pa man, sa ating mga Kristiyano, sa atin po, at sa aking kapalagayan, ang pandemyang ating kinasasadlakan ay it is really a test that comes without. And that the purpose of this test is that to check ourselves, to check our relationship with God, to check our relationship with our fellow men, to check our relationship with the creation. Ano po? Kung titingnan natin ang talatang ating binasa, ano po, mula sa Romans chapter 8 verse 28. Kung ang lahat ng bagay ay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos, inire-reveal ng Diyos ang kanyang glory sa mga pangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin, o sa mga pangyayari sa buong mundo, o sa mga pangyayari sa mga kontekstong kinabibilangan po natin. Inire-reveal ng Diyos ang kanyang glory. And it is for us to check now our relationship with God in order to see this revelation that comes from God. At mula rito, mas lalo pa nating ibigin ang Panginoon, at ang pag-ibig natin sa Diyos ay binibigyan ng sigla sa pamamagitan naman ng pagganap natin sa purpose ng ating pagkatawag sa Panginoon. Totoo, natatakot tayo, meron tayong pangamba na baka tayo'y magkasakit, meron tayong pangamba na baka tayong panggalingan ng virus at ito'y nakakatakot. Meron tayong pangamba, lahat ay nangangamba, ano po. Ngunit ngayon, tinatawag tayo ng Diyos upang ang ating pangamba at pagkatakot ay mawala sa pamagitan po ng pag-entrust natin ng ating buhay sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Ano ba ang mga nangyari na magagandang mga bagay sa gitna ng pandemyang ito? Si Professor Devi Husky Leventhal, meron po siyang article at nabasa ko po sa isang website, ano po. Meron siyang nirecap na 7 bagay na magandang nangyari sa pandemyang ito. At ang mga pangyayari ito ay nagpapakita na tunay na ang Diyos ay kumikilos sa sangkatauhan o sa sangnilikha. Una, sinabi niya, carbon emission are down globally. Yun ang isang sinabi niya at napansin niya, ano po, sa kanyang research. Ang pangalawa, raising hopes and lesser conflicts. Nabawasan yung iba't ibang uri ng kaguluhan. Ano po? Yun yung binanggit ni Professor Devi. Ang susunod ay sinabi niya, rejuvenated sense of community and social cohesion. Nagkaroon ng pagbabago yung sistema ng ating community life at social life. Ano po? At ang isa pa, unprecedented levels of innovations. Nagkaroon ng maraming inobasyon sa pamagitan ng pandemyang ito. Kaya nga tayo ngayon, maaari nang makasamba sa pamagitan ng online katulad nito. Ito ay parte ng innovation na nalikha dahil sa pandemya. Naging virtual ang pakikipagtalastasan ng mga tao. Then, binanggit pa niya, a new wave of social responsibility. Meron ng panibagong wangis ng social responsibility dahil sa pandemya. Parang nagising yata ang bawat isa, ano po? O nagising ang sangkatauhan dahil sa pandemyang ito. Then sinabi pa niya, a massive transformation in education. Ang mga guro ay nakakapagturo na kahit nasa kanilang mga tahanan lamang. O di ba napakainam? Nga lang, sabi ng mga guro, mas nakakapagod. Lalo na yung modular, kasi print dito, tapos bigay ng module, retrieve ng module, check, print na naman. Kaya sabi nila mas maganda yata yung face-to-face na lang. Ang panghuli, sabi ni Professor Devi,
It gives us a new sense of gratefulness and appreciation. At ang bagay na ito ay nakita niya sa pamagitan ng kanyang pagsusuri, mga positibong bagay na nangyari kahit sa kalagitnaan pa ng pandemya. Habang tayo ay nagkakaroon ng damdamin ng pagkatakot, ang kanya namang nakita ay mga positibong mga bagay na likha ng pandemya. Kaya ang Diyos ay tunay na gumagawa sa kabutihan ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. O mas gaganahan tayong marinig, ang Diyos ay gumagawa sa kabutihan ng Kanyang nilikha. Hindi lamang sa mga nagmamahal sa Kanya, kundi sa lahat ng nilikha. Sapagkat parte sila ng nilikha ng Diyos at ginagawan sila ng Diyos ng mabubuting mga bagay. Nga lamang dito sa ating talata, ito inspirasyon para sa lahat ng mga mananampalataya. Binabanggit ni Pablo sa atin, "For all things works together for good to those who love God." Kaya tayo ay manatili sa ating pag-ibig sa Diyos. Itiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Huwag tayong magkaroon ng pagkatakot. Kahit pa ang tunay na kalagayan natin, meron tayong pangamba, manghawakan tayo sa pangako ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa mga talatang ito, dakilang Diyos, na inyong ibinigay sa amin upang aming pagbubulay-bulayan sa linggong ito. Salamat po sa mga positibong bagay na inyong ginawa sa buhay ng bawat isa. At tunay na kami, dakilang Diyos, ay nagpapatuloy sa pagtatalaga ng aming buhay sa inyo, sapagkat alam namin kayo na aming Diyos ay kumikilos para sa kabutihan ng inyong mga nilikha at lalong higit sa mga nagmamahal sa inyo. Itinitiwala namin ang aming buhay sa inyo at patuloy na ang bawat isa, o dakilang Diyos, ay amin pong ipinapanalangin kasihan ninyo ng inyong banal na Espiritu upang huwag kaming mawalan ng pag-asa, kundi mapatibay pa ang aming panampalataya at pag-asa sa inyo at magpatuloy kaming masisigla sa aming mga paglilingkod sa loob man ng aming tahanan, sa iglesia at sa komunidad para sa inyong kapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Pasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng pagpapala upang kayo makapagpatuloy sa inyong paglilingkod ng buong kasiglahan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.